guys, it's me again, Olive. Kayo po ba ay naghahanap ng property na small cut and then at the same time ay friendly price, affordable price? Ayan, so watch nyo na tong video na to. I'm sure magugustuhan nyo po ito. So ito po ay may sukat na 1 hectare and then price reveal agad po tayo para ma-excite po kayong panoorin si 1 hectare. So ito po ay binibenta po ni seller sa halagang 380k. So ayan, makasakaling magustuhan niyo po itong property na to. So, ano pang hinihintay natin? Huwag na tayo magtagal. Ikutin na natin siya. Let's go. Ayan, ikutin na natin. So, napansin ko po, dito po sa may pinakaharapan, ang dami niyang saging na may bunga na. So, ayan po, And then, tinanong ko din po si tate kung anong klaseng mga saging na nakatanim dito. So, ito po ay merong lakatan, saba, tordan. So, iba't ibang klase po yan. Sa harapan, ang dami. Ang dami rin po niya mga bagong tanim na niyog. So, iyan no po ay maglalaro sa nasa 500 kapuno po. So, kasama na po yung mga bagong tanim. Yan, katulad yan. Yan, ang dami pa rin saging dito sa may pinakaharapan. So, it means po talagang malusog po yung ating pinakalupa. Ayan, kaya nakapagtatanim ng ganyan kadami si tatay po dito sa may pinaka-property po. So, explain ko lang din po. Itong kubo na to ay magiging kasama na rin po sa pinakabentahan po natin kung sakali. Farm na farm talaga yung dating Ang ganda. Yan, ikot tayo dito sa may pinaka-harap ni property. Kaya may mga garden po si tatay. So ito po yung pinakaharapan ng kubo niya. Yan, lakad tayo. So ito yung mga tanim niya. Ayan, may mga okra siya dito. And then may mga garden din po si tatay dito. Ay, mga orchids pa. Ang ganda, quality yung property. So, ang sukat po ni property parang hugis panyo. So, ito po ay may 4 na muhon lang. So, kung halimbawa i-avail nyo po at gusto nyo po ipasukat ulit, pwede naman po tayo. So, yung saging po, maglalaro po sa nasa 500 kapuno. So, medyo may karamihan po yan. Dapat daw po mas marami pa dyan. Pero binuwal nung nakaraang bagyo, so medyo nabawasan po yung mga saging po natin dito. And then tayo po ay nasa 19 kilometers para po makalabas po tayo ng pinaka-Maharlika Highway. And then ito pong property na to ay may right of way po na maglalaro po sa nasa 50 meters. So si 50 meters naman po, yun po ay pag-aari po ng kanyang pamangkin. So wala naman po magiging problema kasi nagsabi na po siya. So magkakaroon na lang po tayo ng pirmahan about sa right of way po. So yan, medyo nag-ikot-ikot pa ako pero ganun pa rin po yung pinaka-view niya is puno pa rin po siya ng puno ng saging and then puno po ng niyog. And then kagandahan po nito, mga batang-bata po yung mga niyog na nakatanim dito. So mga bagong tanim po talaga daw ni tatay yan. And then about naman po dun sa right of way natin, yung pinakakukuhanan po natin ng daan, kagaya na nasabi ko is pamangkin po ni tatay. So yun naman po pinaka road is almost kapantayan. So hindi naman po tayo mahihirapan gumawa ng pinaka daan po natin kasi talagang flat po siya. So siguro magiging problema na lang po natin is medyo madamo and then medyo maputik. Pero po napakaiksi naman po so 50 meters lang po iyan. Fresh air, ang sarap ng hangin. So dito sa part na to, medyo puno pa rin po ng saging. Ang ganda. So si property po ay saganang-sagana po sa mga tanim. Wala pong makikitang mga area na walang tanim po
So napakasipag ni tatay. And then about naman po dun sa daan na tinahak po natin or dinaanan po natin papunta dito sa property, yun pong 19 kilometers. Yun naman po ay almost cemented na po yung pinaka road. So may mga ilang part na lang po na hindi, pero ongoing pa rin po yung pagpapagawa ng kalsada. So okay naman po, medyo malapad naman po yung kalsada po natin. And then kagandahan po kasi nito, yung road po na yun is gagawin pong ecotourism road. So malalapad po yung mga road na tinahak po natin or diaanan po natin, ano. So may ibang part dito na medyo masukal. And then si property po ay may source ng tubig. So ito po ay merong sapa na kung saan nagigilid po siya sa may pinaka property. Pakita natin. Yan, medyo malalim. So ayan po si tubig or si sapa po natin. So parang binabaybay po niya yung pinakagilid po ng ating property, kaya sagana po tayo sa source ng tubig po. Ano? Lakas ng agos. So kompleto po tayo, ah. So sabi po ni tatay, dyan siya kumukuha ng mga panlaban niya. Malinaw. Tayo. So ang ganda pa rin ng view dito. Punong-puno pa rin siya ng tanim. So explain ko naman po about sa documents nitong property na to. Ito po ay TCT title and then patay na po si owner. So yung magkakapatid na lang po ang nagbebenta, pero good thing po is lahat po buhay. So magkakaroon naman po tayo ng extrajudicial. Kagandahan po nitong property na to, kitang-kita po natin yung talagang malusog or okay na okay po yung pinakalupa niya, no. Ang gaganda ng mga tanim niya, green na green talaga. So meron tayong mga kawayan dyan, ayan, pwedeng pambakod. So si property po is almost flat. So sa mga buyers ko po na naghahanap po ng mga flat na property and then at the same time ay maliit or small cut, ayan, pagkakataon nyo na po itong i-avail. Ganda. Ang gandang magtanim na tatay. Talagang pinuno niya po ng niyog tong property. Mga ka-farm lahat, talagang kung mabibili niyo po tong property na to, sulit na sulit po talaga kasi dahil po sa mga bago pa lang po yung tanim na niyog, so yung makakapag-avail na po ng property ang makikinabang nito. So napakasipag talaga ni tatay. Ang ganda ng property. Talagang wala kang makikitang bakante. Punong-puno talaga siya. Lakad pa rin tayo. Ikutin natin. Sarap mag-ikot. So may nakita ko ditong mga ilang puno ng langka. And then, meron din ditong puno ng mangga. Ayan, ayan siya. Meron din mga ilang puno ng bayabas. So, kagandahan nito. May advice ko po ito na bilhin po ng mga may edad na po. So, bukod sa small cut na, talagang flat po ang ating property. Ganda. So hindi naman tayo maliligaw dun sa pinaka boundary niya to another property kasi lahat ng nakikita natin mga bagong tanim yan po ay nasasakupan po talaga ni 1 hectare.
So wala na po tayong idadagdag na tanim dito sa property na to kasi talagang puno na. Wala na tayong pagsisiksikan. Ganda. So, konting linis lang po si property, ah. Lakad tayo. Sarap umikot. So, kung tayo po ay magta-travel para po marating po natin si 1 hectare, kung tayo po ay magagaling sa Manila, so tayo po ay magkukusyum na nasa 7 hours para makarating po tayo dito kay 1 hectare. Ano pong puno yun? Ito po, suha. Tapos ito po, mga pinya. Ito kalamansi po ito, no? Saka ito ay langka. Daming tanim. Ngayon ako nakakita ng papaya na ano, kulay yellow. Puti pala, puti yata ito. Parang ano, papayang mistiso kung tawagin. Oo. Daming tanim, ano? So, yung pong nakatira na tao dito sa may kubo na to, bali po yun po ay anak po ng seller. Ang dami niyo pong alagang manok, ano? Ayan, papalabas tayo ng pinaka-property. Masarap ikutin. Kung sakali man po meron akong hindi nabanggit about this property, meron po kaming description sa baba, so pakiclick na lang din po iyon. So ano po kung hihintayin natin, pwede na po tayo magpa-reserve. Ayan, kung sakali po magustuhan niyo itong property na to, pwede niyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So avail na kayo mga ka-farmlat. Yan, lakad tayo. So, yan po. Sa magandang property na naman yung na-visit natin for today. Thank you for watching.